January 9, 2025, ang pangalawang araw ng aming pag-jogging sa Costa Road Park. Bago magsimula ay katulad pa rin nung pangalawang video, si Iski Kagawa Lumotsky muna ang humawak sa kamera. Nang dahil sa nahiya pa din talaga akong mag-video sa sarili ko sa park ng mga motorsiklo. Gawaan na ng buhok ko eh. So what's up? And ngayong hapon. Bali ngayon nga pala is date na natin ng pag-jogging. Ngayon nakasuot ako ng pula. Kasi mag-Valentine's na this. Habang busy ako sa mga pagpasok ng helmet, sa bag ay nag-stretching muna si Iski Kagawa Lumotsky. Pagkatapos namin makalampas sa tulay na road ng Costa Road ay wala nang masyadong tao ng mga hapon na yon. Kung kaya ako na naman ang humawak sa kamera. Ang problema nga lang, ang sabi kong pizza ay hindi tugma sa totoong araw na dapat January 9, 2025. Tapos ang sabi ko, January 9, 2024. So ngayon nga pala is, January 9, 2024. 5:42 na ng hapon nang makapunta na kami dito sa Costa Road. So ngayon medyo tahimik pa lang dito. Wala pa lang masyadong tao. Kita nyo. Nang nakapasok na kami sa Costa Road Park ay nagsimula na kaming mag-jogging. Ngayon sana nagsimula na nga kaming mag-jogging dito. Pero nakita nyo, wala talagang tao dito sa second part ng Costa Road Park. Wala din masyadong laro dito kasi hindi kasi nagsisilawan yung mga ilaw kasi dito eh. So habang tumatagal nga pala is yung takot ko at saka yung pangamba ko is unti-unti nawala. Siguro nakita ko din kasi sa mga tao na yun nga, parang wala din silang pakialam sa kung ano yung sinusuot mo or kung ano yung mga nadala mo mga problema. Kasi hindi naman kasi nila malaman kasi yun eh, kasi tao ka din katulad nila. Yeah, fight lang, fight! Pagkatapos namin maka-jogging ng mga 1-8 pa lang sa park sa dalawang ikot ay Inang bagda. naglakad na lang muna kami. Ha? Sa parte ng video na masabi mo. Pag sige lang nag-jogging. So ganyan, malamang normal naman yung first day magkuhan ka nang maulan ka. Pero pag second day, pag i-jogging na mo pugos, muwala raman pamaon, murag wala pamaon lang, lami na kay dagan. So yun nga, i-search nyo lang kung ano yung Tagalog ng pamaol. Yan lang, kalibangon na kay ko. So sinasabi niya nga pala is nagtatae na daw siya. Gusto niya na umiti. Kita niyo naman, gana-gana ng ilog. So, may na sagad-supan ako na mga tusok-tusok. Karamihan talaga dito sa Costa Road, mayroon mga ganito. Kaya umis-uwis na din tayo, lumayo sa mga daan na may maraming mga damo. So ngayon nga guys is pangalawang ikot namin to, tapos hindi man lang umabot ng kalahati. Is napagod na kagad kami. Doon pa rin sa lokasyon kung saan kami nag-jogging. Ito nga sa may park na may sa tawag ito, pre? Pipat ng mga bata. Wala siya masabi doon. Kasi napapagod nga din siya.
At sa malayuan at sa hindi inaasahan ay nakita na naman namin yung kaibigan ni Iski Kagawad Lumotsky na regular na din talagang nag-jogging sa Costa Road. Gusto niya pa nga sumabay kami sa kanya na mag-jogging sa highway ng Costa Road sa Bagao Playa patungo sa Ikulan. Ay, kawaban pre. Tinanong ko pa nga siya kung may kasama siya, kaso nga lang hindi ako pinansin nung mga gabi na yon. So, may mga tao talagang ganun. Kung minsan hindi ka pinapansin, kaya okay lang yun, kaya mo yun. Habang si Iski Kagawad Lumotsky habulin din talaga ng mga kaibigan. Kung kaya't nung may nakakilala sa kanya ay agad-agarang nagpa-picture kagad sa kanya ang dalawang babae na nagja-jogging din sa Costa Road Park. Tapos pinasama ako sa kanilang picture nang dahil na din siguro na baka sisikat yung video namin. Kahit na para sa akin na hindi naman vlog ang ginagawa namin kundi isang memories lang or parang diary or journal na ginagawang makatotohanang video. At nung gabi nga din na iyon ay napaupo na lang bigla si Iski Kagawad Lumotsky. So, bali dito nga is napaugod si Lumot kasi sumasakit daw yung kanyang, ano pre? Yan. Yung kanyang tiyan at saka yung kanyang binti. Pati yun, tuhod. Pati yung kanyang kinalamnam. 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 Kalamnan. May sasabihin pala ngayon si Lumot sa atin kung saan tayo mag-jogging ngayon. Dito na po ito sa highway, guys. Pataas na, pasapa. Para maanad ang dress coastal ba? So ngayon nga is challenge na naman kasi mag-jogging na naman kami sa highway. Hindi na dito sa loob ng Costa Road Park. Nang lumabas na kami para mag-jogging nga sa highway ng Costa Road Park ay binidyohan ko yung mga detalye bago kami magsimulang mag-jogging. Hindi ko lang kung ilang kilometro to pero subukan ko. At sa lugar nga na may load limit na karatula ay napahinto kami sa sobrang pagod. Tsaka binidyohan ang malawak at mataas na Park 2 ng Costa Road kung saan kami nagja-jogging. Pinahay ni Iski Kagawad Lumotsky ang kaibigan niyang hindi namamansin at gusto ni Iski Kagawad Lumotsky na padyagingin niya ako pabalik sa taas. Jogging to di pa ubos, pre. Balik ka po. Eh, sa kadagan, balik ka. Ikaw? Ganyan siya makautos. Habang ako naman ay patuloy na nagpapakumbaba. Description. Nakita pa nga si Iski Kagawad Lumotsky na nagdi-date at sinabi ko sa kanya, Anong masabi mo sa kanila, pre? Past life. at kinanta niya nga yung past life na para sa mga patay habang inaalala yung mga araw na pinicturean ko siya sa malakage na bakal na nagtrending ng dahil sa malakulungan ng baboy ang tema. Time check. 6:41, guys. Yeah, Westy. 6:41 ng gabi. Malaya pa nung nag-jogging tayo ng kabon na umabot ng alas 8. Hanggang alas 8 talaga. So ngayon, hindi pa lang tayo kaating oras nung simula ng squad hanggang alas 8. Pero hindi ko alam kung kailan tayo uwi. Yung kailan tayo uwi, pre? Yan, hindi naman tayo pinansin. Maya, mga 9. 10 daw, bago tayo uwi. Joke lang, mga 7 or 8.
Mga 7 or 8 daw. Tumawid kami sa may karatulan na no parking banda. Tawid na nga pala kami dito sa road ng Bagua Playa. At saka tumakbo para hindi masagasaan. Wow! Takbo! Saan naman tayo? Dito sa loob. Diyan. So dito nga pala kami nag-jogging noong kahapon. Ibang iba sa ngayon. Sa no parking. Nagtanong kay Iski Kagaw-Dumoski kung anong oras na. Saan na oras? Shitty naman. 7:19. At kung magja-jogging pa ba siya? Na-jogging pa? Ano ba? Kita dyan kayo? Isang ikot pa. Yan kaya yung dagan lagi. Ikaw, kaya nyo. Kayo, sakit. Abala ka din. Mabali. Pero ang sabi niya, baka daw maputol yung binti niya. Fail. Or pa. Maputo daw yung kanyang pa or kanyang pa. Fail. January 10, 2025, yung araw kung saan napurnada yung pagja-jogging namin nang dahil sa niyaya ako ni Iski Kagaw-Dumoski na pumunta sa barangay nila Saril nang dahil sa inibitahan daw siya nito na bumisita sa kanila. Fast forward hanggang sa nasa magandang lupain na nga kami ni Iski Kagawad Kiyan mula sa bahay nila Saril. Nang gustong bidyuhan ni Iski Kagaw-Dumoski ang mga nangyayari kung kaya tinawag ko siya at binigay ko sa kanya ang kamera. Mana nakabidyo na. Kung ako kasi ang tatanungin, ayaw ko sana mag-video nun kasi nahiya ako. Nami karon sa Barangay Langot. Grabe. Mo na ni pagnutan ng perti kaigang. Jen Mary! Shh! Jen Mary! Jin! Here, over here. Oh, kauban ako guys, nalabos. Habang si Iski Kagawad-Kiyan nga ay umakyat sa puno ng niyog, pinahulog sa baba at kinuha ni Iski Kagawad Saril. Hi guys! Katang sa Pixar. Yan mo tayo. Rang tigbas. Mga Pixar. 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 Nakauban na mo guys. Yan! Yan. Para i-check kung totoo nga bang niyog yung nakuha nila at hindi hilaw. Uy, butong. Uy, lahing mo na guys. Okay. Agay. Gahit na ko eh. Lubi. Tiyasa, marabita na. Pato na sipon lagi. Kamu asa? Paana? Eh, what's up? Ano, mulom ka? Doon nga eh nahiya ako. Kasi hindi pa ako sanay sa nature na mga kaibigan ni Iski Kagawad-Dumoski. So, guys. Katagag lang mo guys. Nauta dyan yung gamay. Ano? Agbo nga yan. Ay! Nakunin nakunan mo pala yun. Nakunan mo pala yun. Nakunin mo pala yun. Sa Pixar. Graming mosquito. Sabi ko ano mo. Pagapaga pa lang. Magawa pala. Gapa lagi ko diri mo. Ano? Sino channel? J-Mark TV? Jimot G. Lang na yung pinakita nilang hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Give ka na guys, gipanitan na niya. Ah, sa kuang! Ay, Dara ang gipanitan. Dili ka niya.
Sa ako, ano kayo yun ano? Tigil lang yun, doon lang mag-itutoy. Ouch! Wala ka ng jump kasi. Wala kayo guys. Wala lang. Ano sa akong ama ni? Wala eh. Ah, baby. Ito pa lagi pa dito. Inaya? Dumaan ang camera. Itong sa survival ba? Siguro siya pagwa pa guys. Nang nakaipon na sila ng ilang niyog ay kinudkod na ni Iski kagawad Lumotsky ang laman ng niyog habang si Iski kagawad Cyril ang tigbukas at nagpaagas ng tubig ng niyog para gawing lamaw mamaya. Ano? Balik ka to. Ay lang. Tahi, lubit. Napatingin na lang si Iski kagawad Lumotsky sa taas kung bakit may hawak na parang baril yung kapatid ni Kian. Mabuti na lang at hindi ito pinaputok sa kanya, kundi pinaputok na lang nila ito sa taas. Sinubukan nga lang din ni Cyril yung parang sumpak o baril na nasa pagkakaalala ko ay gawa ng kababatang kapatid ni Kian. Makalapos na sa lawas. Ayoy, gago. Pistingi. Kinabukasan January 11, 2025 nang bumabiyahe na ako ng mag-isa patungo sa parking lot ng mga motorsiklo. Kitang-kita sa langit na magandang araw ng mga hapon na yun. Pati ang linis ng kalsada kung saan ako mag-jogging. Pinarking ang motor at nilak. So, hello and what's up nga pala sa inyo. Bali ngayon nga pala is ako lang pala yung nag-jogging ngayon kasi hindi natin kasama si Lumot. Tanong ko nga lang kung kaya ko nga ba talaga. Pero subukan pa rin natin kasi kailangan pa natin tapusin to. Yung video na sinimulan at saka nasimulan ko na din. Ang akala ko na ako lang mag-isa mag-jogging ay hindi ko naman akalain na sa aking pagpasok. So, as first time is nahiya talaga ako kaya maglalakad muna ako. Wala na yung cap ko kasi hindi din pang jogging eh. Wala tayong kasama, kundi ako lang. Na nauna na palang nag-jogging sa Costa Road Park si Iski kagawad Lumotsky sa may Children's Play Park banda. Sino kasama ko? Sana yung mga kasama pre. Kapag na, ayun. Hindi pa doon sila. So meron nga talaga siyang kasama. Kasi nauna na siya dito. Problema nga lang, nagkapares pa kami ng short at saka t-shirt. Nag-outfit check kung kapres nga ba talaga kami ng suot. Pagkatapos nang nakita at narinig ko nga ang bidyong ito ay September 11. Bali ngayon nga pala ay September 11, 2024. nagtaka na lang ako kung bakit yung sinabi ko ay September 11, 2024 kahit na Enero 11, 2025. Pinakita ko pa nga dito yung time check. Para bagang napunta sa past yung utak ko. Ay, basta yun na yun. So bali kanina nga pala na is may nakita akong anino ni Lumot doon sa may puno sa likod. Kala ko nga kanina siya yun eh, pero hindi pala. Naunahan niya pala ako. Nung tinanong ko siya na ikaw ba yung nasa likod ko pre, yung nasa puno? Sabi niya man hindi. Pumunta nga ako dito sa may CR banda. Nandun pala siya. Nagtatago. Hindi doon sa puno. May nakita nga din ako na isang double ganger na anino ni Iski kagawad Lumotsky.
Tinuro ko pa nga kung saan banda sa puno ko nakita yung anino ni Iski Kagawad Lumotsky. So yung shinare ko nga pala sa inyo kanina doon sa puno kung saan nakita ko nga yung anino ng lumot is malapit nga pala tayo. Is malapit nga pala tayo doon. So nandito nga pala yung puno na yun oh. Diyan sa puno. Malapit lang siya sa CR dito. Na may entrance tapos sa may tulay. So sa punong yan, nakita ko yung anino ni lumot. O baka guni-guni ko lang. Pero kung ano man yun, think positive pa din. Huwag na lang natin isipin yun. Kasi, nandahil kasi dyan, mayroong mga taong binabangungot na mga kababalaghan. O kung ano pa. Kaya, keep moving forward lang. Fight, fight, fight! Ngayon nga pala is, silipat kami ng lugar kasi nandun daw yung mga kasama ni Lumotki sa... Galing ba yung barangay, pre? Radaran ako sa side. Barkada sa seaside. So yun nga, mga barkada daw ni Iski Kagawad Lumot, yung mga nandun. Naghintay sa waiting shed upang hintayin yung mga barkada ni Iski Kagawad Lumotsky na galing lang din sa lugar namin. Pagka-chat nga nila kay Iski Kagawad Lumotsky ay nasa labas na sila. Hindi ko nga lang din akalain na kilala ko na pala yung mga kaibigan niya. Nang dahil sa nakalaro na namin sila sa pag-basketball noong mga bata pa kami. Balak pa nga nilang mag-jogging nung gabi na yon na papunta sa highway ng Ikulan. Nang nakaabot kami na may nakalagay na no parking ay napurnada yung napag-usapan nila. Kung kaya't napabalik kami sa entrance ng Costa Road Park. So yun na, balik na naman kami. Kala namin doon kami sa San Nicolas mag-jogging, yung pala hindi. Minsan talaga hindi malinaw yung mga sinasabi ng mga kasamahan ni Iski Kagawad Lumot. Kaya ayun, bumalik na naman tayo sa umpisa kung saan tayo nagsimula. Anong masabi mo doon, Iski Kagawad? Kapoy. Sabi niya nakakapagod daw. Muli sila guys kay dagan kay kwan, dagan kay tubig. Dagan kay tubig. Dagan kay tubig. Grabe di. Wala na kanto galing traho no buwag. Dita mundang ano ato di mo bundok taman. Di ta mangundang ano yan to di ta kandirahon. Magpasilo sa gurumi guys kay. Biglaan niya lang ding umulan nung mga gabi na yon. Kung kaya naglakad na lang muna kami papunta sa may masisilungan. Nagpasilong sa waiting shed sa harap ng mga batang nagsusuntukan. Bukbok ka pre pag yung patawa. Eso tatay ko eh. Pero na yung isa ka Loki oh. Loki. Hey guys, go sila to guys. Nang tumila ng ulan ay umuwi na kami at kinabukasan nun ay hindi kami nakapag-jogging. Salamat. Salamat po. Nang dahil sa ulan. Sa January 13 ay may nakilala naman akong bagong kaibigan na kapitbahay ni Iski Kagawad Lumotsky. Siya yung kinakausap ni Iski Kagawad Lumotsky nung sinundo natin siya para bumili ng mga pang-jogging na attire. Tinanong ko at pinakilala sa akin ni Iski Kagawad Lumotsky. Pre, Eugene. si Eugene, itong nasa Ghost Fighter. Ang pangalan niya nga pala ay si Eugene. Biglang pumasok sa isipan ko at nasabi ko na lang din na si Eugene Sakai ng Ghost Fighter na anime. Nag-request pa nga siya noong hapon na yon na magja-jogging kami sa highway patungo sa Ikulan. Dinaanan ang malakulungan na bakal kung saan sa lugar nga lang din na yun may nakita si Iski Kagawad Lumotsky na couple. Maganda pa ang araw ng mga hapon na yon at parang hindi din talaga siya ulan. So dumaan kami doon kanina kasi mag-jogging kami papunta doon sa Ikulan, sa may tulay. Nagsimulang sumabay sa kanila sa pag-jogging at may kumakaway habang ako ay nagbibideo na isang CC Team O. Nag-hi to the vlog daw si Kuan. Sito? Si Team O. Napagod at nakalakad habang silang dalawa ay nag-uusap. At ang nauna ay si Eugene. Umaasa lang din kami na hihintayin kami ni Eugene kaso wala. May na-encounter na moon sa umaambun na kalangitan. Dinaanan ng 3 tao habang si Eugene ay patuloy pa rin nagjo-jogging. And the airplane came from again. Kung kaya binidyoan ko naman siya for my memorable experience and remembrance na din. Lang at may kasama pang moon sa umaambun na kalangitan. Nang nagsimula na siyang nag-jogging ay napajogging na lang din ako. Jogging muna ako.
Kahit na mambon ng mga hapon na yon ay hanggang sa unti-unting gumagabi. So bali ngayon nga guys is sobrang layo na nila. Hindi ko alam kung makakaya ko ba silang maabot. Pero kayanin ko. Sa unang attempt na makahabol sa kanila ay nakahabol naman ako sa kanila malapit sa tulay ng Talomo Bridge. So hindi namin alam kung ulan ba ngayon. Pero di bali na at least meron naman siguro mga mapapasilungan dito. Tulad ng mga 7-Eleven or mga bahay-bahay. Bali yung tulay na dadaanan pala natin is sa Puan. Tama ba? Sa Puan to, Prino, na tulay. Ay, Talomo pala. sorry. Talomo pala, Talomo. Talomo na tulay or bridge, Talomo Bridge. Ito bali mga bata dito. Dito may mga bangka pala dito. Mas po, ha? Bali ngayon lang pala ako nakapunta dito kasi yun nga, hindi pa ako nakakakuhan dito, nakapag-suroy. So bali ngayon nga pala is nandito na tayo sa may tulay. Papunta sa baba ng Ikulan. Nag-jogging sa isa sa pinakamataas na tulay dito sa Davao ng Coastal Road. May rider na nahulugan ng helmet, binangga ng mga nakasunod na mga sasakyan at hinayaan na lang kaysa kami ang masagasaan. Oh, sira. Sira yung helmet. Saan? May matang nakatingin at kinakausap na naman ang sarili ko sa kamera. Saan? Tapos ang manahulog pang helmet doon. Grabe. So sa mga experience na napakaganda. Hanggang sa tuluyan na naman nga akong naiwan sa second attempt na makahabol at mag-isang naglalakad. Sinubukan kong makahabol sa kanila pero hindi ko na talaga kaya. Kasamang buwan na palaging nabibidyuhan at kinunan ang no parking na karatula. Nakahabol sa second attempt sa gitna ng mataas na tulay nang dahil sa naglalakad na sila. Lampasan na namin yung tulay sa Ikulan. Bababa na kami. So bali nga is pag-iwanan na tayo ng area nila ng tatlo. Kaya still lang, na talaga ako kasi yung problema, wala akong dalang tubig, tsaka wala akong dalang pera. Iniwan ko dun sa bag, kalimutan kong dalhin. Kaya itiisin ko na lang kahit walang tubig. So bali ngayon, malapit tayo sa dulo ng tulay. Wala nang masyadong ulap. Hindi na umuulan. Nabutan natin. So hindi natin siya nakita dito. At sa huling attempt nga ay tuluyan na nga nila akong naiwan sa dulo ng tulay malapit sa harap ng Malagos Homegrown. Tinapakan ang logo ng bike lane at nagpatuloy sa paglalakad. Napatanong sa sarili kung bakit maraming mga bus at van. Tanong tali ako kung bakit maraming bus dyan. Bakit kaya? Special trip. Talagang special trip. Yan palang sadya yan. Special trip. Malapit sa buwan at napausap sa sarili sa harap ng kamera. Alam nyo, sa palagay ko, parang kaya ko yun yata mag-isa. Kasi yung moon niya sa Earth, nag-isa lang. Paano lang kaya ako, di ba? Ibig sabihin, kung kayang umilaw ng moon para sa lahat ng star dito sa Earth, sa palagay ko, parang kaya ko na din. Parang kaya ko na din. Pero hindi ko kakayanin kung ako lang mag-isa, siyempre. Kasama natin yung Diyos eh. Yung Diyos pa rin yung palaging kasama natin eh. Siyang gumagabay para malayo tayo sa mga hindi magandang bagay. Naghintay, napipili ng dumaan nang dahil sa may nakalagay na stop sa dinaanan ko kanina at tinignan ang CCTV o kung palidaanin na ba nila ako sa kabilang highway. Pero wala, nang dahil sa busy sila sa pagchichismisan kung kaya't sumasabay nila ako sa mga tumatawid ng mga gabi na yon.
Hanggang sa nasa kabilang highway na nga ako, dinaanan ng bike lane na logo papunta sa Matina na may mangroves na tarpaulin nakapunta sa no parking park na malawak, madilim at maliit na sea viewing. Dito na tayo sa pangatlong tulay. Nilampasan ang pangatlong tulay ng Matina na ang nasarap ay ang restaurant na nasa dagat, ang Jid by the Sea. Naaliw ang sarili sa paglakad ng kamay ko na parang gagamba at pagkatapos ay nag-flying Superman. Dinaanan ay kaapat na tulay at nabidyuhan ang nagsisilinyahan ng mga van. Nang malapit na ako sa maliit na park ng Ikulan sa malayuan, nakita ko na sila na nakaupo sa maliit na park ng Ikulan Coastal Road. Grabe. Bati ka kapoy. Gaya, oy. Pati ka dyan. Ano ba ka? Ha? Nilinig. Bagtas lang og dagan. So yun na nga, nakita ko sila dito sa kanan ng Isimikulan. Paikutan pala. Nagpahinga ng iilang minuto at tsaka dandahang naglalakad palabas sa mataong maliit na park ng Ikulan Coastal Road. May nakita pa nga ako ng mga pusang nag-uusap na mukhang mag-aaway. Habang nasa kanyang likod ay nag-time check na lang muna ako. So time check na pala ngayon is 7:16 PM. In January. Nilampasan ang nasarapang Jid by the Sea, ang park na malawak, madilim at maliit na sea viewing na may no parking na karatula, pati na rin ang The Mangroves. Nang dahil sa uhaw na nga din kami ay bumili na lang din ng tubig sila Eugene, kasama ang kaibigan ni Iski Kagawa Dumotsky na hindi namamansin sa isang maliit na iskinita. Nang dahil sa maliit ngayong papasok sa maliit na iskinita ay naghintay lang muna kami sa highway na may mauupuan. Hanggang sa may ice water na nga ako at ang kay Iski Kagawa Dumotsky naman ay white Gatorade. White Gatorade. Pagkatapos makapagpahinga at makainom ng ice water ay naglalakad na naman kami. Nilampasan ang road close na karatula sa may Matina banda na highway, kung saan nahirapan akong makalipat sa kabilang highway. Pero dito na part ay madali na lang dahil wala na ang mga CCTMO. May nakitang bike lane na logo at tinalunan na parang larong pick-up flag. Nadaanan ang Malagos Homegrown at naglakad ulit sa isa sa pinakamataas na tulay sa Davao sa Costa Road. Naiwan nilang tatlo habang ako naman ay pa-chill-chill lang. Binibidyuhan ang mga masayang alaala ng mga gabi habang kasama ang buwan ng mag-isa. Bangkalit pala dito. Nagkaroon na ako ng tsansa na mahabol sila sa may no parking no waiting na karatula. Nang naglalakad sila habang ako ay tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Ito na ngayong area. Ito na ako na Nadaanan ulit ang lugar sa tulay kung saan may nahulog na helmet. Pero wala nang helmet doon. konting days na lang. Makakawin na ako. Praise God. Tinanong si Iski Kagawa Dumotsky kung kaya niya pa ba. Ang sagot niya, Ox pa daw. Pero yung dalawa, nauna na. Yan, sa malaya na sila. Pagkatapos, nag-time check. So, time check na pala ngayon is... So, ang time check na pala ngayon is 11 PM ng January 30. Konting days na lang. Siguro mga 8:30, nandun ako sa bahay. Kaya, papahinga talaga ako ng libo. Bago naman simula kapag-jogging bukas hapon pa din. At biglang napaupo si Iski Kagawa Dumotsky nang dahil sa pagod na daw siya malapit sa highway papunta sa Puan. Kung kaya nagpahinga lang din ako.
Hanggang sa nakakayanan ng maglakad ni Iski Kagaw Dumuski ay nagsimula na lang din akong maglakad. Hanggang sa galing sa pagkaupo kanina ay naglakad na kami ulit ni Iski Kagaw Dumot. So nandito na nga tayo sa Talomo Road. So sa paliko na yan ang Talomo Road. Talomo Road. Pagkatapos ay tumakbo nang dahil sa gusto ko nang makauwi nang dahil sa malapit na ang Costa Road Park sa Bagua Playa na may no parking na karatula at may paalala. Naratnan ko pa nga si Eugene sa may Costa Road Park naghihintay nang dahil sa sabay daw sila ni Iski Kagaw Dumotski na umuwi nang dahil sa magkakapitbahay nga lang din sila. Isa. Pagod na sinabi ni Iski Kagawad Lumotski na napagod na daw siya at parang ayaw niya nang umulit. Agam. Nakakaguban. Agam na. Pagkatapos nun ay tatawid na kami sa Costa Road Park. Hanggang sa nandito na nga kami sa park ng Coastal Park. Ayan, may nakalagay pa na no parking. Pero nung nasa park na kami ay wala nang masyadong tao noong mga gabi na yun. Wala niya yan, wala nang masyadong tao dito. Kung kaya't nagpaalam na din ako sa kanila malapit sa kung saan ko pinark yung aking motorsiklo. Pre, liko na ako pre. Salamat kayo. Motor ka? Oh, Ha? motor ko. Ang camping sa na pod. Ugma. Ugma na pod? Oh. Ayos. Pagkaumagahan sa hapon ng huling video ng Enero sa pagja-jogging sa Costa Road ay ituturo namin kung saan kami nag-warm up bago kami mag-jogging. Pero bago ang lahat ay si Iski Kagaw Dumuski muna ang magpapaliwanag. So ngayon guys, mag-walking muna kami bago kami magja-jogging. And stretching na rin para di mabigla ang katawan namin. Para hindi kami madaling mapagod. So timing dito guys. Wala yung masyadong tao. Magbisaya ako eh. Hey, what's up people? Nandito na kami sa lugar kung saan kami mag-stretching. So, lalagay ko muna to. Okay. So hey and what's up viewers? What's up nga ako sa lugar ng aming pag-warm up hanggang sa may dumaan na lang bigla na mga magkasintahan sa aming harapan. At yun ang isa sa mga araw kung saan napahiya ako ng sobra. Mabuti na lang at napalabas ko yung journeys ko nang hindi susobra sa limitasyon. So ano nga ba yung unahin naming stretching? Yun ang hindi ko alam. Tanungin natin si Gawin Lumot. Sige na. Kahit ano. Ano daw? Hanggang sa nagsimula na nga kaming mag-warm up kung ano lang yung mga naisipan namin at nagkapalitan ng medyas hanggang sa unti-unting gumagabi. Tapos sa entrance na nga na ito, kami nagsimulang nag-jogging. Na pre, magsimula na tayo pre. Yeah. Jogging na daw. Ano, simula na? Let's go! At saka sa place na nga din na ito, may nakita akong naiwan na bag at nagpatuloy sa pagja-jogging. Sa pagja-jogging nga ay dapat lumalabas yung hangin sa ilong, hindi sa bibig. Dahil kung sa bibig ka, huminga, siyak, maubusan ka agad ng hangin. Yan lang. Simula doon sa entrance hanggang dito sa lokasyon na ito. Ako, napahinto. Pagod ka yung baga ko. Kaya ako napahinto sa lugar na to.
malapit sa may dagat. Kasi hindi ko na kasi kaya. May na ulit doon sa may entrance. Sa lugar nga din na ito ay may nararamdaman akong kakaiba sa sapatos ko at pagkataas nga ng paa ko ay may nakadikit na pala na mga halamang nakakatusok. Kung kaya ay niisa-isa kong tinanggal, nang wala na ako makita ay naglakad na ako ulit. Nang nasa entrance na ay nagja-jogging na naman kami. Dito na tayo sa madilim ng parts. At saka na pahinto malapit sa lugar na may highway na tulay. Pagkatapos makaisang 1/4 ng ikot malapit sa Children's Park ay uminom muna kami ng tubig sa may gripo. Naglakad at may nakaagaw ng pansin kay Iski Kagawad Lumuski na isang aso na inaalagaan at pinapakain nila sa barangay. Alam niyo ba kung ano ang pangalan niya? Isa lang naman siya sa tagapagtanggol ng barangay Bago Aplaya. Walang iba kundi si Tanggol. So, pwede ko pala siyang hawakan. Ganito. So, ang bait niya nga talaga. Kala ko nangangagat siya. Pinakita pa nga ni Iski Kagawad Lumuski kung gaano kamasunurin si Tanggol nang pinalapit niya ito sa simento na upuan. Sumama na si Tanggol. Ano ba lang sumama ko siya? Good. Anak. Yes, Lugyar. Tsaka bumalik kaagad kung saan siya komportable. Walang iba kundi sa damuhan. Pagkatapos ay nagpaalam na din. Kapog. No, namin no. No. Hey, bad. Ngayon si Pugso na itong diyawa. Pangalit diyawa. Bye-bye, Tanggol. At sagit ay lumabas. Hanggang dito na lang sana magwawakas ang video pero nag-request at hiniram ni Iski Kagawad Lumuski ang kamera at ito ang nangyari. Grabe video namin. That's out day. Sa ilang araw nga ng pag-jogging sa Costa Road Park hanggang sa matapos ang buwan ng Enero ay may mga araw pa din talaga na hindi kami nakakapag-jogging nang dahil sa biglaang pag-ulan at kung minsan ay nabutan din kami ng pag-ulan. Paminsan-minsan nga busy din si Iski Kagawad Lumuski sa barangay kung kaya kung minsan din ay nag-delivery rider lang din ako. May nakilala akong bagong kaibigan lalo na sila Iski Kagawad Cyril sa Barangay Langon. At saka ang mga kaibigan ni Iski Kagawad Lumuski na nakalaro namin noon sa pagbabasketball. At ang kapitbahay nila na si Eugene kaso nga lang lahat sila isang business lang namin nakasama sa pagja-jogging. Tapos sa susunod, gusto ko sana na makipag-usap sa mga tao at magkaroon ng totoong kaibigan sa loob ng Coastal Road. Kahit na magmukha pa akong baliw sa kanilang mata. Ang tanong ko nga lang, makakaya ko kaya?